Dagdag sahod. Ito ang nananatiling pangunahing panawagan ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa ngayong Labor Day o araw ng paggawa. Libo-libong rallyista ang lumahok sa malawakang kilos protesta na ginawa sa Metro Manila. Alas 6 pa lang ng umaga, nagsimula ng magtipon-tipon ang Laban Manggagawa Coalition sa Welcome Rotunda, Quezon City. Panawagan ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, pagkakaisa ng mga manggagawa para sa interes ng bayan at hindi ang away sa politika. Hindi anya pumipili ang krisis na dinadanas ng mamamayan kung ano ang pampolitikang paninindigan, kundi pantay sa lahat ng kanilang mga kauri. Ayaw nilang itaas ang sahod. Mismong Department of Labor and Employment ang nagsabi, wala daw rason para itaas ang sahod ng mga manggagawa at buwagin ang provincial rate. Naniniwala ba tayo sa sinasabi ng DOLE? Hindi naniniwala ang mga manggagawa sa sinasabi ng DOLE. Patuloy na isinusulong ng grupong Kilusang Mayo 1 o KMU ang dagdag sahod sa mga manggagawa. Paliwanag ni KMU Chairperson Jerome Adonis, nakasaad sa saligang batas ang karapatan ng bawat isa sa living wage, ngunit hindi nakabubuhay ang 695 pesos na minimum na sahod. Ang call namin dapat talaga immediate ng passage ng 1,200 pesos sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Ano na yan, napakahabang debate niyan. Ang dami naman natin mga patunay na same lang naman yung gastusin sa Metro Manila at mga probinsya. So, kanina nagbigay siya ng statement, kinikilala daw niya yung mga manggagawang Pilipino as a backbone of the economy. Sorry, napaka-ipokrito niya. Kasi pinagkakait niya talaga yung lahat ng kailangan ng mga manggagawa para mag-improve man lang yung buhay. Kaya ang sabi ko nga, sa totoo lang, boom na lang yung natitira sa atin eh. Ayon sa Department of Labor, posibleng sa buwan ng Hulyo ilabas ang desisyon sa mga petisyong gawing 1,200 pesos ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pasado alas 7 ng umaga nang tumulak ang mga rallyista papunta sa Menjola, Maynila. Nagsanib puwersa ang malalaking grupo sa Espanya upang sabay-sabay na tumungo sa Menjola Peace Arc. Ngunit hindi na nakarating ang mga ito dahil nakabarikada ang mga tauhan ng pulisya sa lahat ng lagusan malapit sa lugar. Dito ako sa bahagi ng Recto Avenue, mga 200 meters lang to ang layo nito mula sa Menjola Peace Arc dito sa lungsod ng Maynila. Nasa likuran ko ngayon itong barikada ng Philippine National Police kung saan meron ditong barbed wire barrier at sa likod nito nga ay ang mga daang-daang mga tauhan ng Philippine National Police na nakaantabay dito. Sa likod naman ng mga pulis na ito ay mayroong mga trailer truck containers na nakaharang din sa kalsada. Ito ay upang matiyak na hindi makakausad o makadadaan dito papunta sa Menjola Peace Arc ang mga rallyista. Sa kabila nito, sinabi ni Police Major Philip Ines, spokesperson ng Manila Police District, agad ring natapos sa mga programa ng mga rallyista. Ito sa Menjola, naging generally peaceful at nagpapasalamat tayo doon sa ating mga kababayan na sabi nga natin na napanatili nilang kalmado, payapa at sabi nga ganoon ay sumusunod doon sa mga panawagan ng inyong otoridad. Nakita naman natin kanina, nag-start sila kanina ng program dito ng mga alas 9 ng umaga at tatapos din naman bago mag alas 11 ng umaga. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.